Sobrang sarap. Nakatotoo yung That's the reason kaya pumipila talaga sila. Saka ito, garlic fries. Garlic fries. Sarap. Hindi na ako nadala ng pwede kayang abutan na siya ngayon para magkano ko ng lunch. Ang sarap, promise. Garlic fries. First time, makakain na. Kaya kita mga garlic. Ang sarap. Lalo na kami ranch. Paano mo siya? Hindi na maamo. In person. Ito yung certified chef. Ito kasi yung strawberry. Hindi siya po. Ito, nasa mo lahat. Yung peach, yung mango, saka strawberry. Strawberry na. Grabe, no? Dito lahat. Walang halong chemical. Lahat natural. Alam mo, ang kilala dito sa Arizona is strawberry lemonade. Super kilala. So, mahal ba siya? Medyo mahal. Mura lang. hindi, mura lang. Parang ano lang siya. $7 lang nakalagay dun din. Mura lang, eh. Pero grabe ang sarap, diba? Kaya pala yung teacher kasama ko yun. Pinapasyal ko yung mga teacher. Teacher saan? Sa, parang nag-work sila here to teach 5 years work permit. Alam mo ba, super dami nangangailangan dito ng teacher. Sa taon lang namin, 100 teachers from Philippines pinadala. Hanggang ngayon, nagkumukuha pa rin sila from sa taon lang namin. Very much so. Tapos ang magiging business namin, papaupahin namin yung mga kwarto. Alam mo kung magkano? $750. Sa bahay niyo mismo? Eh, ang worth dito naman dito. So, $750, $751. Ilang kayang yan? Pwede nga tatlo. Kaso, sabi ko kay Daddy, gawin na lang natin storage yung isa. Na-shoulder na nila yung ano, mortgage. Diba? No? Hindi na masama. Kasi ang dami na namin naging plan A, plan B. Ang sarap, no? So kahit may matamis ka, may maalat. Gusto ko yun. Yung mga anak ko kasi, pag kumakain ng McFlurry, kasama french fries. Ito garlic pa. O, diba? Meron siyang panglaban. Ako rin, hindi ko rin kayang kumain na puro maalat. Kailangan may dessert sabay. Kompleto. Sabay. Sabay talaga. Palitan. Nung nasa Calgary nga ako, kumakain ako. May banana. Kumakain ako ng milk. Sabi ng bata, what the? Nagulat kayo. Oh. Wala bata pa ako, ganun na talaga. Wala bata pa ako, ganun na ako. Siguro siya na itong babae. Ayun pa yan. Oo. Ang dami ditong CNA kung sa'yo dito. Sila kuya, may available spot sila. No? Spot na ano? Na sa room nila. Kasi dalawa na lang sila o kasama pa nila. Nagkasama na rin yung dalawa eh. Yung loko lang yung mga bata. Ang gagwapo eh. Yung dalawang dati maliliit pa yun. Si Lemuel saka si Louie. Louie. Maliliit pa yung dati. Ngiti lang ng ngiti. May gwapo kasi si Tita Epi saka maganda si Tita Rosa. Sa kanila pala yung swimming pool.
Kaso malamig daw. Malamig daw. Kasi kahit mainit sa Iinit pa yon mga May. Kasi pag gabi, malamig. Mga May. lumalabig. Kahit naarawan siya. So hindi ko Hindi siya ba pwede. ginagawa? Hindi pa siya Nilalagyan pwedeng ng plastic. Yung swimming pool namin dati, may plastic. So during winter, hindi siya nagpi-freeze. Nagpi-freeze din dito. Yung mga hail daw. Tapos isang Tsaka ano? 1 inch. Minsan matindi ang frost. Pati yung lake may frost. Kasi pag malamig naman dito, malamig. Mas malamig pa sa bandang LA. Bandang LA, mas malamig pa. Pero hindi kasi lamig sa Canada. Panalong Canada. Pinakamainit sa Canada, 65. Dito halos spring na yon. Pwede pang ang winter yun eh. Gusto sila. Ang babata pa? Babata pa nila. For sure, bata pa yan. Kasi, mukhang bata. Kasi usually mukhang maedad ang mga tao. Bata talaga. Kasi mukhang bata pa rin. Kasamahan kaya niya yung dalawang buwan. Parang. Na? Wala na rin. Yung lumayo. Pero di siya naka-vlog. Kaya pala sikat ng shake dito, no? Kasi yung mga friends ko, umi-order lang ng shakes dito. Kasi pagka nakakain na ako ng meal, yun na yung carbs ko. Yun na yung kinukuha na ko ng matamis. Kakaano? Hindi. Gusto ko lang disiplina. Pero in the first place, hindi talaga ako maigsan. Kaso lang, kaya lang ako nagka-diabetes dahil matakaw sa rice. Oo, kasi simple sugar siya kasi pagkakain mo, direkto sa bloodstream mo na yan. Pero ngayon, di ba alas din naman ako kumain. Try may brown rice ba? Mas matagal. Nagba-brown rice ako, may kasamang 1 tablespoon na ang tawag niya? Na black glutinous rice. Ang ganda, kulay purple. Hindi ko alam yun. Yung mga purple rice, nakikita mo. Yun yung brown sugar, brown rice yung kaka. Ano ba ito? Nakapag-dulo? Yan na pala gusto mong damo. Sa Canada, wala pang ganyan. Wala pa. Siyempre, Baka ginawin. manginginig ka sa ano. Kaya pala yung pinsan ko. Hindi makalakad sa Vegas. Dahil sobrang init. Hindi siya makalakad. Sabi niya, Gina, hindi ko talaga kaya. Galing sa Canada. Taga-Canada siya. Hindi daw niya kaya. Intento ba kayo? Ay, bye-bye. Manager ni Coco Martin yun. Pero hindi ko mo pa nakita. Manager ni Coco Martin, si Emma. Paboritong-paborito ng mga kasamahan namin sa Salad Mart. Ayun, si manager dati yun. Pag andito si Coco Martin, sige. So, manonood daw kami ng Miss Universe sa Spain daw. Sasama daw kami ni Miss Kailan? Mga November, December. Mexico ba? O, sasama daw kami. Syempre, masaya na rin ako nun. Pero makakapunta ka sa ganun. Yung kasama. Motor. Oo, kala ko may thunderstorm. Kasi yung doon, may mga restaurant doon for yung mga motor, mga Harley Davidson. Hindi basta-basta. Pangilang beses mo na dito? Hindi ko na mabilang. Mother's Day, muna kong pumunta rito Mother's Day. Tapos pumunta kami rito nung nandito yung ate ko. Kasi gusto namin mapakita sa kanya yung American look. Ito, ambience. Ito, American. So, ayun ang ano? Yun ang catch binabalik-balikan dito. dito. Oo, yun ang Tsaka yung food, masarap talaga din ang food. Sobra. Yung ribs, masarap. Nakalimutan ko, sabi ko sa'yo, order tayo. Okay lang. Gusto ko naman tayo kanina. Yung Jollibee na lang. Kailangan ng dinan. Takaw,
Sa edad natin, kaya Dapat ang marunong bilis na. na natin, mabagal yung metabolism natin. Ikaw mabilis ka pa. Meron ka, nag-exercise ka ba? Wala akong, Ngayon, wala. Kaya ilang months So, na, ganyan talaga build na katawan mo. hindi na ako O masyadong nag-ano ka lang, stretching. magagawa. Para Kaya may time. kahit pa paano, meron kang movement. Kami time. Hindi ka akala hindi ka nag-work sa Canada. Wala ba doon mga ano dito? Wala. Dapat nag-work ka? Sino yung tinirahan mo? Magano? Ready na Phoebus. Ha? Anong pangalan? Joy Franco. Ang gali, parang wala ko. Anong year? Kasunod ko. Nakasabay nila. Nakita ko nga yun. Siguro hindi ko lang nakilala. Nagkita kayo ni Gay? Hindi, freshman siya, big man siya. Pwede mo naman nakita. Nakita mo si Gay? Gay. Gay Laguardia. Yung ano, parang kabatch niya. Wala akong kapat siya ganun. O kahit na, ano mo siya, naging senior mo siya, ahead lang siya ng 1 year. Jay. Ahead lang kaya kami ng 1 year side. Hindi ko na. Hindi ko matandaan. Ano ba birthday mo? November? July. July ka pala. July 1973. Ah, so ahead ka nga, ahead nga kami ng 1 year. So Kasi bata ka rin pala. pumasok ako 17. 16. Ako 17. Kasi 17 ko lang. Freshman high school ako nun. Harap ka. Kaya, Pati si Abisami, si Sharon. kasi ang tanda ko na si Sharon. Bata siya nung Kasi graduate. 51 pa lang yun. Ngayon ako mag-51 pa lang. So, halos kasing edad namin siya. Na-accelerate siguro siya. Kasi parang ang bata niya. Na so, alam niyo yan, sa batch na mas bata siya sa inyo. Oo, alam mo. Siya pinakabata. Pero tawag namin Amazona. Kasi talagang gano'n na rin ako ni katawan. Wala. Strong yung kanya. Kaya hindi nakapag-asawa. Hindi naman no? Kaya hindi nakapag-asawa. Baka mapili or Baka kasi siguro very high na-intimidate personality. kasi matalino siya. Yun din ang sinabi sa anak ko. Napaka-talented. Yung anak kong pangalan, Dalada. Yun din ang sinasabi ng mga tao sa kanya. Ang hirap yan. Yung parang mag-iisip ako agad, pwede ba ako dito? Baka high profile to o high maintenance. Mukhang ganun kasi siya. Kaso sayang. Kasi masarap na yung family. Kaya, Normal mo, kaya hanap tayo. magkahanap ka rito. Sana nga yung Kaya nga, nagpa-plano na ako. Lumipat ng church. bakit? Kasi yung church namin ngayon, kasi simba lang na ulit. During pandemic, umalis kami doon. Nagsimba kami sa White Church. Kasi hindi ako masaya kasi wala akong ministry, wala akong ginagawa, labas-pasok lang sa church. Kung pag sanay ka sa ministry, parang feeling mo, sayang yung buhay mo. Parang gano'n, wala akong ginagawa. Yung dati yung church na magkasama kayo, Yung ano, sa... nila Faith, Yun, matagal na kami umalis doon, 2007. Kasi nga, ano, yung pastor na galit sa akin. Hindi, yung asawa ko at saka yung isang kaibigan ko, kumpare ko, kinwestiyon lang naman yung budget. Always naman yung budget ang problema ng church. budget. Budget. Always yun naman ang problema. Budget, lalo na sa Amerika. Kasi lahat gusto magkaroon ng building fund. Tapos may mga hinihingi, may mga gano'n. May mga commitment ka na ibibigay mo. Yung mga gano'n. So, lahat ginawa namin. Walang nangyayari. Parang Hindi niya makita yung ano, hindi niya makita yung result ng binibigay niya. oo. Hindi lang yun. Kasi birama, meron kaming yearly budget. Gusto niya right away, ilang pages yun. Gusto niya right away, that moment, after church, pirmahan namin lahat, i-approve. Hindi pa nga pinag-aralan. Ngayon yung asawa ko, na maepal,
Sabi, sandali, can I speak? Pwede bang pag-aralan muna namin to? Next week, we can decide for it. Tapos, paano yun? Sino magpo-provide ng food next week? Niloko lang. Sabi asawa, magpo-provide ako ng food. So, nag-provide ng food yung asawa ko. Bumili lang naman ako sa Jack in the Box. Sabi ko, bahala ka. Ano naging problema doon? Ang problema, ako daw. Ako daw may kasalanan kaya umalis ng pito mong family at church. Dahil ako daw ang hindi nila alam yung asawa ko. Akala ako. Tahimik lang kaya ako. So, paano yun? So, Ano reaction na sa akin? pero sa totoo lang, simple lang yung problema. Sadyang yung buong grupo namin nag-decide na lang umalis. Yung asawa ko nagsisisi. So, naiwan sila ano doon? Lahat. Hanggang doon kinasal yung kanyang anak, si Art na kasi Faith. Wala na kami nun. Andun kami. Andun kami kasi yung first baby nila, andun ako. Sabay ko pa nga yung pastor na pumunta sa church sa ano. Kasi ako, kahit sa California pa kami lumilipat, napaglipat bahay, laging kasbet-bet yung tatlong baby ko. Diba, truck yung sasakyan. Ay, nako, tulong ako, nagbubuhat din ako. Minsan, ako pa nga nakapigure out kung paano alisin yung bag, yung gano'n. Doon ako ka-involved? Gano'n ako. Kasi, para sa church, diba? Para sa Panginoon. Hindi talaga ano? Gift mo? Yung anak ko Helping gano'n hand. din. Yung anak ko gano'n din. Yung pangalawa. Pwede ka talaga naman. Nakatulong. Simple lang yun. Sa Philippines nga, mas mahirap. Simple lang. Dito nga, hindi pa namin Okay, napatunayan mo sa family mo. Ako naniniwala. Pag dumaretso ka sa Panginoon, kasi nakalagay naman sa Bible, you remain in me, diba? If you abide in me, in my words, parang gano'n, di, asa yun ang Panginoon, pagpapalaan. Di ngayon, nagpa-question sila, bakit po sa Ate Gina? Parang wala naman kinukwento po sa pamilya. Puro kinukwento po, salad master. Sabi ko, yun na nga yung kwento ko. Naghihintay ba kayo ng kwentong negative? Parang naghihintay sila ng negative. Ay, sa vlog mo yan? Ha? Sa vlog mo? Hindi, sa ano? Sa group chat ng family. Sabi ko nga, wala akong reason to communicate with you. Family mo? Family mo? May group chat kayo? Ha? May group chat kayo? Oo, may group chat. Naghihintay sila na magkwento. Sa nangyayari Oo, sa tingin pamilya. nila nagsisinungaling ako kung ano yung meron akong buhay. Sabi ko, kung ano yung nakikita nyo sa vlog ko, sa... Yun na yun, wala na edit yun. Hindi ko naman in-edit yung mga yun. Ano ako Parang sinusugarcoat yung buhay mo. akala nila na hindi totoo yung mga pinapakita. Na walang malang negative. Parang negative, oo. Sabi ko siguro Parang hindi balance yung tingin nila. Ganun. Sabi ko siyempre may mga negative din, pero hindi yung katulad sa kanila. minor lang. Na kailangan ma-involve ibang tao. Bawa, finances naman, lagi naman. Sa Philippines, lagi naman pera. Dito ang dali. Masipag ka lang, magkakapera. Dito ang dali. Hindi nga sila naniniwala. Yung asawa ko, minsan binilang yung relos ko. Ang dami mong relo. Sabi niya sa akin. Sabi ko, sabihan mo mga anak mo, sila nag-gift na. Kasi yung anak ko, nagtrabaho sa fossil. Oh. So ngayon, lahat ng may discount sila every month, meron silang 75% discount. Tingin mo ba, hindi pa i-grab din ang anak ko. Halos lahat ng kapatid ko, pamangkin ko, narigaluhan namin ang fossil watch. You're still waiting on anything today? No? No, thank you. Hindi kinuha. Siya lang kumuha ng number. Tapos sabi nung mga kapatid ko,
Bakit kaya ganun? Parang hindi ka ano. Wala akong naririnig sa mga negative na kwento. Sabi ko meron. Yun nga, yun sa ano, yung Miss Annabelle. Yun na pala. Eh sa mga anak. Eh di ba nakwento ko na nga sa'yo? Hindi mo naman kayo nakikita. Napapasokan mo rin naman ng inspirational message. Oo, araw-araw. Kasi nagbabasa pa rin ako ng daily bread. Simula bata pa ako nagbabasa ako. Sabi nila, daily bread daw, hindi daw totoong devotion. Sabi ko, kung yun lang magagawa mo for the day, before anything else, para sa akin, devotion na yun. Di ba? Kung maguguro ka doon. At may i-apply mo. Oo. Yeah. Aralin mo yung Bible, tapos application. Oo, wala rin. diba? Sabi ko, ba yun? Sabi ko, anak, huwag mong tawaran ng daily bread. Sabi ko, Word of God lang, kahit isang verse lang sa Bible, mabasa mo in a day. Okay lang yun. Ang Panginoon hindi siya nag-judge kung ilang chapter sa Bible na basa mo in a day. Kasi sobrang ano ngayon yung kambal ko eh. Parang ewan ko, parang gusto niya mabasa yung Bible bago siya matulog. Mainit siya. Hindi, parang gusto niya, meron lang siyang standard sa sarili niya na kailangan makapagbasa siya, makanood siya ng maraming inspirational, makabasa siya ng maraming inspirational, Bible, mga ganun. Sabi ko, kasi ako tamad talaga ako magbasa. Pero nababasa ko lang talaga daily bread. Tapos ko sa akin, kasi talagang tamad ako magbasa. Ano babasa ko lang yung mga ituturo ko. Di ako talaga mahilig magbasa. Buti na lang, bago ako mag-Bible school, nasa ulo ko na yung topical verse na yan, ng Gideon. Kaya nung nagtetest, ang kundara, sisaw na lang yung sa ulo. Dahil nasa ulo ko na yun. Nung nasa Saudi nga ako, sabi sa akin nung housemate namin, yun yung pinuntahan namin yung wedding sa California. Sabi ng housemate namin, Gina, gusto mo magbasa ng ng mga packet? Sabi ko, wala nga akong time magbasa ng Bible. Sabi ko, di pag magbasa ako Bible na lang. Sabi ko, kaysa magbasa akong packet. Ikaw mahilig ka ba magbasa? Medyo pagkaan. Mga anak ko mahilig magbasa. Hindi man sobrang hilo. Ano lang? Average. Tama. Kasi may tao talagang Hindi man OA. bawat po nagbabasa. O kaya yung may kilala naman ako matanda, kahit nasa simbahan, nagbabasa ng Bible. Sabi ko, at nay, makinig na lang kayo, ba't nagbabasa kayo? Sabi ko, nasa Bible din ang fellowship. Sabi ko, dapat, pagka fellowship ka. May sama ka sa amin, hindi yung nakatahimik ka dyan, nagbabasa ng Bible. Hindi mo pa kayo hindi yung message. Mga barkada ko. Binabalikan niyo. Hindi. Talagang may binabasa siyang iba. Talagang binabasa niya yung... Hindi, baka naman reflection. Ano yung message? Hindi. Baka yung Alam ko yun eh. mga parallel versions, inanin niya. Sadyang magbabasa siya. Sabi ko, ate, makisama ka naman. Isa nanood kami sine, mga women's, matatanda kasama ko. Kahit ako. Kasi malaking sasakyan ko, 9-seater kasi yun. So, drive ako. Sige, punta tayo sa niyan. Gutom na ako. Pagkatapos na manood ng scene. Nagmamadali yung matanda. Uwi na raw. Isa rin yun. Isa rin yun. Sabi ko, nanay, next time di ka nakasama dahil hindi kami kumain tuloy sa labas dahil sa'yo. Sabi namin. Kasi nanood lang talaga ng sine. Diba? Dapat may ganito. Ay, ang ganda ng sunset. Wow. Makapon din natin nakita. Sunset. Sa akin, very effective ko sa summer. Ang lamig na talaga. Ang saya. Excuse me. Pero ang lamig na niya. Na? Lumalamig. Ang saya nga. Ang lamig na ng sprinklers. Hindi kayo tayo magkasipon dito. Sabi ko nga, baka makamugan tayo. Hambog na tayo eh. Baka makamugan na tayo dito. Dapat pag natapos mo pa yung Yung lamig. madobleng lamig ka na. Kaya pala lamig na ako, tapos hindi pa ako malamig. Dito yata hindi masyado. Dito
ka. Hindi, ikaw yata tama. Kahit saan ka kasi dito. Tapos parang aircon to. Sa Dubai, magugulat ka. Ang laki-laki, parang mall. May ganito. Ano yun eh? Parang solar yun. Ang smart nila. Dahil nila, no? Hindi lang sila gagastos dito kasi solar yun. Parang solar panel. Ang saya, di ba? Kaya pag Friday, nagyayaya yung mga teacher. Ang layo yun sa isang oras. Malayo ito. Malayo ito sa amin. Ano ito, Gilbert, diba? Gilbert to. Bandang halos dulo na. Dulo ng Arizona? Hindi, in between siya ng Gilbert at Chandler. Parang border lang. Yung Phoenix, malayo rin. Mga 20 minutes. Kaso traffic. Yung Tucson. Yun, mga 2 hours yun sa amin. Malayo. Sa inyo, mga 2.5 siguro. Yung sa bahay nyo. Malayo pa ng Tucson. Gusto mo doon? Napunta na ako doon eh. Dati. Layo, from amin, 1.5. Ano ba yung mga tourist spots pa dito aside from Sedona? Meron sa college, ruins. The ruins. Building siya na parang biyak-biyak. Tingnan ko nga. Ayun, maganda yan. Tingnan ko nga. Ruins? The ruins. Ewan ko. Kasi sa Bacolod may ruins yun. Sa Casa Grande ba yun? O saan? Sa ano lang yun? Dito lang yung sa bandang amin. Mga 30 minutes lang. Maganda yun. Nagagaling lang ng mga teacher. Mga ganyan. Ayan. Village pala. Tingnan ko kung gaano kalayo. Ayun no? Wow. Lumang-luma na siya. Ganda, ganda. Para tinirahan siya. Para siyang clay. Maraming ganyan sa Sedona, papuntang Sedona. Sa Siolo, mga ganun. So, ayan, pwedeng puntahan kasi open na siya for public. Ayan, ganyan makikita. Oh, ganda. Nice. Tapos Casa Grande. Tignan ko nga kung kung pwede siyang puntahan. Kasi nung pumunta kami, may event. Hindi ko alam kung open siya or public. Used for how long how old is the Casa Grande? Tignan natin. 700 years ago. So 700 years old na yung building na yun. Yung ruins. 1300. AD 1300. Oh, So, ano ang kanyang time? 700. 2024 na ngayon. 724. 700. 46 minutes lang. May shortcut dito. May shortcut siya sa Valdista. Dito. Papunta na siya doon. Mas malapit na tayo ngayon doon. Kasi umikot to eh. From here, pwede na ako makapunta rin sa amin banda. Pero ikot pa ako sa Casa Grande. Ganun. Wow. Kasi isa lang ang way. Nabubusog na ako, grabe. Sarap, di ba? 700. Di ba? Ano yung isa lang yan? Isa lang to. Kilala to sa sa Arizona. Ruins and Tignan coolidge. ko nga kung ano siya. Opening or mga gano'n. Parang ang lapit. Share ko sa'yo para makita. Nilalamig ako. Ang lamig ito. Sarap, no?
Hindi ka magigilty masyado kasi parang fresh na fresh. Bye-bye. Bye-bye!